Sir Alvin, gusto niyo po ba ng makabagong gupit ngayon? Masayang tanong ni Jenny sa kanyang kliyente habang nakatingin sa salamin. Hindi niya iniinda na ang matandang lalaki ay pumupunta lamang sa salon upang makipag-usap. Sa totoo lang, hindi naman talaga niya kailangan ng gupit. Si Jenny lang ang nag-iisang kaibigan niya at dumadaan siya sa salon upang makipagpalitan ng ilang salita sa kanya. Ang dalagang si Jenny ay laging magiliw at kailanman ay hindi kailanman tumanggi na alukin ng matanda ng isang tasa ng kape. Si Jenny ay kayang makipag-usap tungkol sa anumang paksa at siya rin ay napakaganda. Sir, mukhang gusto niya talaga si Jenny. Biro ng iba pang mga hairdresser. Bakit hindi niyo siya alukin ng kasal? Matagal na siyang naghihintay na maging bride. Kung ako ay 40 years old na mas bata, gagawin ko. Sagot ng matandang lalaki na pabirong tumawa. Si Jenny ay mabuting babae. Pero huli na para sa akin ang mag-isip tungkol sa kasal ngayon. Pero gusto ko siyang ipakilala sa pamangkin ko. Mahiyain siya pero perpekto siyang lalaki. Sigurado ako. Bakit hindi po siya makahanap ng asawa para sa sarili niya? Tukso ng ibang mga babae. Baka naman pangit siya o may kapansanan. Hindi, malusog siya. Si Brian ay mabuting tao at wala siyang anumang masama. Isa siyang bumbero at matapang sa lahat ng bagay. Maliban na lang pagdating sa mga babae. Kapag nakakakita siya ng babae, nawawala ang dila niya at hindi makapagsalita ng dalawang salita. Pero gusto niyo naman kapag nilalapitan kayo ng mga lalaki na magaganda ang sinasabi. Hindi ba? Tanong ni Alvin. Tama po, Sir Alvin. Sagot ni Jenny na nakangiti. Kami ngang mga babae, minsan rin nagiging hangal kapag may isang lalaking mahusay mambola. Siguro nga po mabuting tao si Brian. Pero pasensya na po, ayoko siyang makilala. Hindi po ako handa na harapin ang kapalaran ko sa ganyang paraan. Gusto ko sanang mahanap ang prinsipe ko ng mag-isa at ma-inlove sa unang tingin. Siguro pagsisisihan ko rin yun. Pero gusto ko talagang maranasan ang kahit isang romance sa buhay ko. May mga bulaklak, ligawan, kumain sa mga magagandang restaurant, malalambing na mga salita, maraming magagandang salita na maalala ko sa aking pagtanda. Kahit na isang kasinungalingan lang. Nahihibang kang babae. Sabay ubo ni Alvin. Hahabulin mong isang madaldal na lalaki na walang silbi na hindi ka kayang sagutin ng maayos. Samantalang ang mabubuti at seryosong lalaki ay napapabayaan. Habang nagbububulong, tumayo si Alvin mula sa upuan. Tumingin sa kanyang refleksyon na tila mas bumata pagkatapos ng gupit at humarap kay Jenny. May gininto ang kamay ka, anak. Salamat. Kung ayaw mong makilala ang pamangkin ko, desisyon mo yan. Pero hindi ko mamasamain kung ikaw ang magiging kamag-anak ko. Pero sige na, aalis na ako. Sabi ng matanda at umalis ng salon. Bueno, kailangan ko nang umalis. Nagmamadaling sabi ng dalaga. May importante akong pupuntahan ngayon. Huwag kayong magalit mga girls, pero aalis ako ng mas maaga. At ipinapasa ko sa inyo ang lahat ng trabaho ko. Nang mawala si Jenny sa likod ng pinto, agad na nagsimula ang mga natitirang babae sa salon na pag-usapan siya. Bakit ba lahat ng tao kay Jenny pumupunta? Ano bang meron siya na wala tayo? Tanong ng isa. Yung matandang yun, halimbawa, pumunta siya nung isang araw. Nakita niyang wala ang paborito niyang Jenny at umalis. Halos kalahati ng mga kliyente, kanya. Reklamo ni Leia, isang matangkad na babae na nasa edad 40. Totoo yan. Paano kaya natin mapapalis si Jenny sa salon? Siguradong dodoble ang kita natin. Sabi ni Angel na tumango. 5 taon na akong nagtatrabaho dito. Pero simula nang dumating si Jenny, kalahati ng mga kliyente ko lumipat sa kanya. Mas magaling kasi siyang gumupit. Alam mo yun? Sagot ng isa. Hindi ha, normal lang ang gupit niya. Ang totoo, bata at maganda lang siya. Kaya yung mga lalaki lumilipat sa kanya. Sabi ni Angel. Baka naman kasi dapat mas magiliw ka sa kanila, Angel. Baka sakaling hindi sila masyadong lumipat. Natatawang sabi ni Leia. Isa pa, mukha kang parlorista mula sa isang mahirap na lugar. Masyado kang madalas manigarilyo at palagi kang may binubulong-bulong. Alam mo, hindi ako uupo sa upuan mo. Ano ka ba, Leia? Nagtapos ka ba ng college para sa mararangal na dalaga o ano? Sagot ni Angel. Habang nag-uusap ang dalawang naiinggit na babae tungkol kay Jenny, nagmamadali naman ang dalaga papunta sa kanyang date.
Kamakailan lang, nakilala niya ang lalaki na biglaang nakakuha ng kanyang atensyon mula sa pinakaunang sandali ng kanilang pagkikita. Nag-iwan ng impresyon si Ivan bilang isang seryoso at responsableng tao, pero hindi siya isang boring na lalaki. Alam niyang manligaw at laging binabaha ng papuri si Jenny. Nagustuhan ng dalaga ang pagpupursige nito sa trabaho, pero palaging naglalaan ng oras para sa kanya. Gwapo, malinis, may magandang sasakyan at isang magandang trabaho at kita. Iyon ang eksaktong imahe ni Jenny sa lalaki na kanyang pangarap. Ilang linggo pa lang silang nagkikita, pero handa nang sundan ng dalaga ang kanyang prinsipe hanggang sa dulo ng mundo. Nakakatawa si Sir Alvin. Naiisip ni Jenny ang kanilang pag-uusap ng matandang lalaki. Palagi niyang sinusubukang ipakilala ko sa pamangkin niya. Pero paano kaya niya nalaman na hindi ko talaga siya pinapansin? Laging si Ivan ang nasa isip ko. Iniisip ko kung saan naman kami pupunta ngayon. Sa restaurant ba o iimbitahan niya ako sa bahay niya? Mabilis na umusbong ang romansa sa pagitan ni Jenny at Ivan. Para bang parehong nahulog sila sa isa't isa at hindi kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Inulan ni Ivan si Jenny ng mga regalo, mga marangyang bouquet ng mga bulaklak, at sa kalaunan, ibinigay sa kanya ang pinapangarap na kahon na may singsing, na may magandang diamante. Oh, mga girls! Nagyabang si Jenny sa kanyang mga katrabaho sa salon kinabukasan. Mukhang mag-aasawa na ako, nag-propose si Ivan sa akin. Hindi maintindihan ng inosenteng dalaga na ang kanyang kasiyahan at kaligayahan ay nagdudulot ng inis sa kanyang mga naiinggit na katrabaho. Tuwang-tuwa niyang ibinahagi sa kanila ang tungkol sa nalalapit na kasal at bilang patunay, ipinakita ni Jenny sa lahat ang singsing na may mamahaling bato. Bakit ang swerte ng luka-luka na yan? Pabulong na sabi ni na Angel at Leia na may masamang intensyon. Ngayon, nakahuli pa siya ng mayamang lalaki. Malamang mangkukulam siya, walang duda. Siguro nga, pero baka ngayon umalis na siya sa salon at makuha na natin ang mga kliyente niya. Tama ka, at siguradong iiwan din siya ng mayamang yan. Pare-pareho lang naman ang mga mayayamang lalaki. Ginagamit lang ang mga dalaga, tapos naghahanap ng bagong maganda. Ngunit wala nang panahon si Jenny para makinig sa mga chismis. Hindi niya pinansin ang sinuman at para siyang lumilipad sa ulap sa sobrang kasiyahan. Sa wakas, dumating din ang liwanag sa buhay ni Jenny matapos ang matagal na panahon na puro pagkakamali at kawalan ng pag-asa. Sa sobrang tagal ng kanyang paghihintay, halos sumuko na siya sa ideya na may magbubukas pa ng ilaw sa dulo na tila walang katapusang madilim na lagusan. Lumaki si Jenny sa simpleng buhay na minsan ay halos mahirap na. Iniwan sila ng kanyang ama noong siya'y 3 taong gulang pa lamang, kaya't mag-isa siyang pinalaki ng kanyang ina. Namuhay sila sa maliit na apartment, sa mga siksikang gusaling tirahan. Nang siya'y mag-16 na taong gulang, natapos niya ang kursong hairdressing sa TESDA at nagsimula nang magtrabaho. Lahat ng perang kinita ni Jenny sa unang ilang buwan ng kanyang trabaho ay napunta sa pagrerenta ng apartment sa mas maayos na lugar. Bagamat hindi naman gaanong naiiba ang apartment na ito sa dati nilang tirahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na taon ng kanyang buhay, naranasan ni Jenny kung paano ang tumira sa hindi masyadong masikip na gusali. Wala nang mga taong laging umaali-aligid sa paligid niya at wala ring mga away sa kalagitnaan ng gabi na maririnig niya sa mismong kabilang dingding. Inakala ni Jenny na sa wakas ay magiging maayos na ang lahat para sa kanya at sa kanyang ina. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Nagkasakit ang kanyang ina. Sa una, hindi nila pinansin ang madalas nitong pagkahilo at panghihina. Pero matapos ang 6 na buwan, nasuri siya ng doktor ng isang nakakatakot na sakit, cancer. At muling bumagsak ang lahat kay Jenny. Nagtrabaho siya ng walang tigil. Nagbabaka sakaling makalikom ng sapat para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, wala itong naidulot. Pumanaw ang kanyang ina. Makalipas ang 1 taon, iniwan si Jenny na lubos na nag-iisa. Ang kanyang minamahal na trabaho, ang tanging nagligtas sa kanya mula sa lubos na kalungkutan. Mahal ng dalaga ang paggupit ng buhok. Ginagawa niya ito ng may pagmamahal at buong sigasig.
at nararamdaman ito ng mga tao. Palaging masaya ang mga kliyente sa kanya. Sa trabaho, nadadala ang atensyon ni Jenny at kahit papaano ay nakakalimutan niya ang kanyang mga problema kahit panandalian lamang. Walang sinuman ang makakahalata na ang palangiti at palakaibigan dalaga ay may dinadalang lungkot sa kanyang kalooban hanggang sa nakilala niya si Ivan. Ang mga naging relasyon ni Jenny noon ay hindi nagtatagumpay. Lagi siyang nakakatagpo ng tamad na walang ambisyon o ayaw magbanat ng buto. Mas gustong umasa sa kanilang mga magulang. O kaya naman ay mga lalaking gustong mangibabaw at supilin ang kalayaang mahalaga kay Jenny. Isa sa huling manliligaw ng dalaga ay hayagang umamin na minsan na niya sinaktan ang kanyang mga nakaraang kasintahan kapag hindi nila siya napasaya sa kung anumang bagay. Hindi na hinintay ni Jenny na mangyari yon sa kanya, kaya't agad niyang tinapos ang lahat ng ugnayan sa lalaki. Ngunit noong halos tuluyan na siyang mawala ng pag-asa sa mga lalaki, dumating si Ivan sa kanyang buhay. Isang kabalyero sa puting kabayo, o mas tama, isang puting Mercedes. At ngayon, nag-propose ito sa kanya. Masayang nagpaalam si Jenny sa kanyang maliit na apartment at lumipat sa bahay ng kanyang nobyo. Nakilala niya ang mga magulang ng binata at kahit ang ina nito ay nagawa niyang makasundo. Jenny, alam mo naman na doktor ako, sabi ng ina ni Ivan. Sa tingin ko, magandang ideya na kayong dalawa ay sumailalim sa isang medical check-up bago ang kasal. Magkakaroon kayo ng pamilya at sa palagay ko, plano niyong magkaroon ng mga anak. Kaya't para paghanda ng usaping ito, kailangang ma-check up kayo agad para malaman ang posibleng problema. Medyo natakot si Jenny sa biglaang pressure ng kanyang magiging biyanan, ngunit natawa lang si Ivan. Jenny, may mga sariling kakulitan ng mami ko tulad ng kahit sinong tao. Hindi naman ito makakasama. Sinasabi ko sa'yo, hindi naman masama ang magpa-examine. Kung tutusin, tutulungan pa nga tayo ni ma'am dito. Marami siyang kakilala. I-arrange nila to sa atin ng maayos. Ayaw nang makipagtalo ni Jenny sa kanyang magiging biyanan, lalo na tama ito sa isang banda. Well, mga anak, kayong dalawa ay parehong malusog at bilang isang ina at doktor, binibigay ko ang aking basbas. Nakangiting sabi ng magiging biyanan ni Jenny. Sinubukan ng dalaga na ngumiti pabalik kahit na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang tusong babae. Isang linggo na lang bago ang kasal at abalang isipan ni bride sa paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang. Kinagabihan, naliligo si Ivan matapos ang isang mahabang araw na puno ng stress sa trabaho. Habang si Jenny ay nakahiga sa kama, ini-scroll ang mga pahina sa social media. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ivan. Napatingin ang dalaga ng di sinasadya sa screen at nakita ang numero at larawan ng isang babae. May matalim at malamig na tumusok sa kanyang puso. Nag-alinlangan siya saglit, ngunit sa huli, kinuha niya ang cellphone at binuksan ang mensahe. My love, I miss you. I love your touch. Gusto kong yakapin ang hot mong katawan. Parang lumabo ang mga letra sa kanyang paningin. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay at nabitiwan niya ang telepono sa ibabaw ng kumot. Hindi may proseso ng utak ni Jenny. Ang mga salitang kakabasa pa lamang niya. Kinuha niya muli ang telepono at mabilis na hinanap ang lahat ng mensaheng natanggap ni Ivan. Sino siya? Bakit siya nagte-text ng mga ganitong lantad na bagay sa Ivan ko? Malinaw na may nangyayari sa kanila. O kaya naman, meron dati? Hindi makapag-isip ng maayos si Jenny. Ang lahat ng nakita niya ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Ang kanyang kasintahan ay nagtataksil sa kanya, kasama ang babaeng ito. Babe, ang sarap talaga maligo pagkatapos ng isang mahirap na araw. Narinig ni Jenny mula sa likuran niya. Humarap siya sa kasintahang nakangiti, nakakalabas lamang mula sa banyo. Ngunit, hindi napigilan ng dalaga ang pag-agos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Anong nangyari? Tanong ni Ivan, tila natigilan sa pintuan dahil sa gulat. Ngunit nang mapansin niya ang kanyang telepono sa mga kamay ni Jenny, bigla siyang natahimik. Ano to? Mahinang tanong ng dalaga. Sino ang babaeng to? Bakit may mga ganitong klaseng text kayo sa isa't isa? Bakit may picture siya sa cellphone mo? May nangyayari ba sa inyo? Inaasahan ni Jenny na magdadahilan si Ivan ng dahan-dahang paliwanag at susubukang pakalmahin siya kaagad.
Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki at ang katahimikan na yon ang nagpalala ng takot ni Jenny. Biglang tumayo ang dalaga mula sa kama. Ibinato ang telepono sa mukha ni Ivan. Kinuha ang unang bagay na mahawakan niya at tumakbo palabas ng apartment. Hindi niya matanggap ang pagtataksil. Hindi si Ivan, hindi siya. Maraming sakit na ang naranasan niya sa buhay, pero hindi niya inakala na mangyayari ito mula sa kanya. Pakiramdam niya ay minahal siya ni Ivan ng walang hangganan, walang kondisyon at hindi siya kailanman pagtataksilan. Ngunit ngayon, ang tiwala niya sa kanya ay parang niyurakan. May, pwede ba akong makitulog sa inyo ngayong gabi? Tawag niya sa kaibigan, pilit pinipigil ang kanyang mga luha. Anong nangyari? Bakit? Wala ka sa bahay? Tanong ni May halatang nag-aalala. Ikinuwento ni Jenny ang lahat at mabilis namang nagpasya ang masiglang kaibigan na hindi dapat umiyak at magluksa si Jenny. Ngayon ay kailangan niyang agad na hilumin ang sakit sa pinakamalapit na bar. Pinaganda ni May ang mukha ng kaibigan na namumugto sa kakaiyak. Binihisan niya ng maayos at hinila palabas upang magpakasaya gamit ang mga cocktail na may halong alak. Huwag mong hayaang pabagsakin ka ng hayop na yon. Ganun lang talaga sila. Gusto lang tayong paiyakin. Kunwari na lang, tingnan mo si J. Marco. Sa tingin ng lahat, napakatahimik niya. Pero alam mo ba kung ilang beses na niya akong pinaikot-ikot? Kung hindi dahil sa alak, baka nabaliw na ako sa kanya. Sumunod si Jenny sa kaibigan papunta sa bar. Tumango-tango habang nakikinig. Ngunit, hindi niya lubos maintindihan kung paano makakatulong ang ilang cocktail sa sitwasyon niya. Ngunit makalipas ang ilang oras, masayang nagkakaraoke sina Jenny at May, nauutal sa kanta at humahalakhak ng malakas sa mga biro ng mga lasing na lalaki na agad na nakisama sa kanila. May ilan sa mga lalaki na naging sobrang mapilit at si May pa mismo ang nagsimulang makipagtalo sa isa sa kanila. Nasisira ng makeup ko dahil sa bangag na lasing na to. Pupunta ako sa CR para mag-ayos. Sasama ka ba? Tanong ni May habang nakatingin sa kaibigan na tila nag-aalangan. Ngunit sobrang lasing na si Jenny at umiling na lamang. Pagkaalis ni May, isang lasing na lalaki ang lumapit kay Jenny at sinimulang magbitiw ng mga bastos na komento. Pare, tantanan mo na ang babae. Hindi mo ba nakikitang wala siya sa mood? Sabi ng isang matangkad at malapad ang balikat na lalaki na mukhang mga 5 taon ang tanda kay Jenny. Bigla siyang lumitaw sa tabi ng lasing na lalaki at mukhang seryoso. Miss, ihahatid ko na ba kayo pa uwi? Sa tingin ko, sobra na ang saya ninyo ngayong gabi. Konting alak pa at mas lalo lang sasama ang inyong pakiramdam. Maingat na inalalayan ng lalaki si Jenny palabas upang makalanghap siya ng sariwang hangin. Ikukuha kita ng taxi. Sabihin mo lang ang address at baka ka makatulog. Alok ng lalaki. Binuksan ni Jenny ang bibig upang ibigay ang address ni May. Ngunit nang tumingin siya sa lalaki, nagbago ang isip niya. Ayaw niyang pakawalan ito. Ang lalaki ay parang magnet para sa kanya. Ang malapad niyang balikat at matitibay na braso ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. At ang tinig nito ay sobrang nakakakalma. Sa sandaling iyon, nagpasya ang dalaga na sumama sa kanya ngayong gabi. Dalhin mo na lang ako sa lugar mo, please. Wala akong mapupuntahan ngayong gabi. Lakas loob niyang sinabi. Gusto niyang yakapin ang lalaki at kalimutan kahit sandali lang ang kahihiyang naranasan niya ngayong araw. Maghihiganti ako kay Ivan. Gagawin ko rin sa kanyang ginawa niya sa akin. Naisip ni Jenny habang tila ulap ang bumabalot sa kanyang isipan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa leeg ng lalaki at hinalikan ito sa labi. Sa isang iglap, naramdaman niya ang bahagyang pagtutol mula sa lalaki. Ngunit maya-maya lang ay tila sumuko ito at tumugo ng isang mainit na halik. Kinabukasan, nagising si Jenny sa isang apartment na hindi niya kilala. Ang lalaki mula kagabi ay natutulog pa sa tabi niya. Anong ginawa ko? Tanong niya sa sarili, puno ng takot. Agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at nagmadaling magbihis upang makaalis ng mabilis hanggat maaari. Kailangan kong umalis bago siya magising. Naisip ni Jenny habang tinitingnan ang lalaking mahimbing pa ring natutulog. Ngunit kung magiging tapat siya sa sarili, talagang nagustuhan niya ito. Napakagaan ang pakiramdam niya kagabi. Isang damdaming hindi pa niya nararanasan noon. Kung nagkakilala lamang sila sa ibang pagkakataon,
Marahil ay nagkaroon sila ng isang maganda at makulay na pag-iibigan. Ngunit ngayon, ano na lang ang iisipin ng lalaki tungkol sa kanya? Isang pabaya at walang pakundangang babae na ginugugol ang mga gabi sa mga bar at natutulog kasama ang hindi kilalang lalaki. Nag-aapoy sa hiya si Jenny habang iniisip yon. Ang tanging bagay na nakakapagpakalma sa kanya ay ang katotohanang hindi sila magkakilala ng lalaki at walang ibang makakaalam tungkol sa gabing yon. Ngunit kailangan niya pa ring magpaliwanag kay May. Sinadya niyang hindi dalhin ang kanyang cellphone sa bar upang hindi marinig ang mga tawag ni Ivan at hindi mapakinggan ang mga peking kwento nito. Hindi naging madali ang usapan nila ni May. Labis na nag-alala ang kaibigan nang hindi mahanap si Jenny sa bar. Matapos tanungin ang mga naroon, nalaman niyang sumama si Jenny sa isang lalaki at sumakay sa taxi. Dahil dito, balak na sanang i-report ni May ang pagkawala ng kaibigan sa pulisya. Ngunit bago pa yun mangyari, dumating si Jenny sa pintuan ni May. Sa telepono ni Jenny, nakita niyang humigit kumulang 10 tawag mula kay Ivan at ilang mga mensahe. Sa mga text ni Ivan, iginiit niyang si Megan ay dating kasintahan lamang. Alam umano ni Megan na engaged na siya, ngunit patuloy pa rin itong nagte-text sa kanya. Hindi raw niya magawang masaktan ito at i-block ang numero, ngunit sa wakas ay ginawa rin niya. Pakiramdam ni Jenny ay desperado na siya. Walang kasalanan si Ivan, ngunit napakahangal ng inasal niya, lalo pat malapit na ang kanilang kasal. Pagkaraan ng ilang linggo sa kanilang honeymoon, nakaramdam si Jenny ng bahagyang pagkahilo at pagduduwal. Kinumpirma ng mga pagsusuri na siya ay buntis. Posible kayang resulta ito ng gabing yun? Tanong ni Jenny sa sarili, ngunit agad niyang itinanggi ang ideya. Hindi, imposible. Mas madalas kong kasama si Ivan at mataas ang posibilidad na siya ang ama. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at ituring ang gabing yon bilang isang panaginip. Isang panaginip na dapat maglaho sa kanyang pagising, na nag-iiwan lamang ng bahagyang ulap ng panghihinayang para sa isang bagay na hindi natupad. Ngunit kahit gaano niya subukang kalimutan ang gabing yon, hindi niya magawang limutin ito. Dumating ang panahon, nanganak si Jenny ng kambal na lalaki. Ngunit narinig niya mula sa doktor ang bagay na kinatatakutan niya buong panahon na yon. Hindi nangyari ang himala. Ang kambal ay may blood type na B, samantalang siya at si Ivan ay parehong type O. Sa anumang sitwasyon, imposibleng si Ivan ang kanilang tunay na ama. Wala nang dahilan upang itago pa ang katotohanan, lalo na't ang biyanan niyang babae ay isang doktor. Alam niyan sa kalaunan, matutuklasan din ang totoo. Batid ni Jenny na magiging napakahirap alagaan ang 2 anak ng mag-isa, ngunit nagpasya siyang sabihin agad ang katotohanan. At itong babaeng to, panay ang selos kay Megan. Ni hindi ko naisip na papasanin ko ang responsibilidad sa iyo at sa mga anak mo. Bumalik ka na sa ama nila. Galit na sabi ni Ivan, ang matalik na kaibigan ni Jenny, ang sumundo sa kanya mula sa ospital matapos siyang manganak. Lumipas ang 4 na buwan. 2 sa mga ito ang pinakamahirap na buwan sa buhay ni Jenny. Sa panahong yon, medyo lumakas ang mga sanggol at nagawa niyang magdesisyon ng mabigat para sa sarili. Matapos niyang kumuha ng mag-aalaga, nagbalik siya sa trabaho. Dinala niya ang saya sa kanyang mga kliyente, ngunit nagdulot din siya ng pagkadismaya sa ilang mga kasamahan. Isa sa mga unang bumati kay Jenny ay si Ginoong Alvin. Jenny, namiss kita. Kamusta ka na? Kamusta ang mga anak mo? Masaya akong makita kang muli. Pero bakit ka nagbalik sa trabaho ng ganito kaaga? Masiglang bati nito. Wala naman pong masyadong kwento. Ang magagandang bagay ay bihira. Naghiwalay na po kami ng asawa ko. Sagot ni Jenny, pilit na ngumingiti. Ano? Paano nangyari yon? Anong klaseng hangal siya para mangyari to? Hindi po siyang may kasalanan. Mabilis na sagot ni Jenny. Basta nangyari na lang. Sa totoo lang wala namang interesado sa kwentong to. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay at malusog ang mga anak ko. Siyempre, yan ang pinakamahalaga, Jenny. Lumaking malusog ang mga bata at walang sakit. Mahirap ito para sa'yo, naiintindihan ko. Mabuti na lang at may nakuha kang mag-aalaga. Oo nga po, wala na po akong ibang paraan. Mag-isa na lang ako.
Magagawa naman ang paraan yan. Makakahanap ka rin ng tamang tao. Maniwala ka. At hindi ka naman nag-iisa. Napakarami mong kliyente na lubos na nagpapasalamat sa'yo. Para ka ng pamilya sa amin. Ganito na lang, magtatayo ako ng fan club. Ang pinakamahusay na parlorista at para sa kanyang mga anak. Mukha ba akong artista? Tanong ni Jenny habang tumatawa sa unang pagkakataon matapos ang nagdaang mga araw. Sa kung anong dahilan, ang mga salitang iyon ng matanda ay nagbigay gaan sa kanyang pakiramdam. Paano ba naman hindi magiging star ang isang ina ng kambal? Mas maliwanag ka pa sa kaysa alinmang bituin. Ayos na, napag-usapan na namin. Hindi ka namin iiwan mag-isa. Kailan nga pala ang day off mo? Bigay mo sa akin ang address mo. Pupunta kami ng pamangking ko para sunduin ka at ang mga anak mo. Magbabakasyon tayo. Pumunta ka sa amin ngayong linggo. Si Brian, ang pamangkin ko, magbabarbecue. Kakain tayo, mag-uusap, at baka pumunta pa sa probinsya. Alam mo ba kung anong sasakyan meron si Brian? Van. Kasya ang buong pamilya mo. Sir Alvin, nako ayan ka na naman. Inuubos mo ang oras ng pamangkin mo para lang aliwin kami. Hindi kita ipinapareha sa kanya. Iniimbitahan lang kita. At saka, magaling din akong magluto. Alam mo ba? Kaya ayos na yon. Sunduin ka namin ng alas 10 ng umaga sa linggo. Final na, walang apila. Kung pwede lang akong bumata ng 40 taon, nako. Sabi ni Alvin at agad umalis upang ituloy ang trabaho niya. Ang buong salon ay nagtawanan. Grabe talaga si Sir Alvin. Pero Jenny, kung kamukha niya ang pamangkin niya, huwag mo nang pakakawalan. Huwag nga kayo at saka saan naman ako pupunta ngayon na may 2 na akong anak? Sabi ni Jenny habang iwinawagayway ang kamay. Pagdating ng linggo, maaga siyang gumising. Isinuot niya ang pinakamagandang damit at binihisa ng kanyang mga anak ng pinaka-cute nilang mga kasuotan. Saktong tumunog ang doorbell. Mabilis na binuksan ni Jenny ang pinto at halos matumba siya sa gulat. Katabi ni Sir Alvin ang lalaking laman ng kanyang mga panaginip. Ang lalaking kasama niya noong gabing puno ng mahika, ang gabing nagbigay sa kanya ng kambal na anak. Ikaw? Halos sabay sabi ni na Jenny at Brian, kapwa gulat na gulat. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Alvin halatang naguguluhan. Kilala niyo na pala ang isa't isa? Mukhang magkakilala na kami. Mahinang sagot ni Brian, parang hindi rin makapaniwala sa nangyayari. Nagsimula ng manginig si Jenny, hindi dahil sa takot, kundi sa pinaghalong emosyon ng pagkabigla at pagkatuwa. Hindi siya makapaniwala sa tadhana. Ang ama ng kanyang mga anak ay pamangkin pala ng matagal nang ipinapakilala ni Ginoong Alvin sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang kagalakan ay tila bumuhos sa kanilang lahat. Sa wakas, hindi nalalaki ng walang ama ang kanyang mga anak. At si Jenny, ang batang ina, ay hindi na kailangan lumuha sa gabi habang yakap ang unan. Pagkatapos ng lahat ng ito, sino pa nga ba ang makapagsasabi na hindi totoo ang tadhana?